Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga magulang ng senior high school students sa Alaminos City, Pangasinan sumailalim sa tupad profiling ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Dimmalan jud profiling iray balon benepisyaryo ya programa ya tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers o tupad jud Alaminos City, Pangasinan. Agaway aktibidad jud Alaminos City National High School Gymnasium ya indaulo ya PESA Alaminos City kaiba sa Department of Labor and Employment o DOLE Western Pangasinan Field Office. Imatindi iray atateng tangarja na sari estudyante ya grade 12 yan lapudnan duruman pampubliko tan pribadon eskwelaan jud syudad. Sa benepisyaryo na sayan programa at mantrabaho ya 4 oras at loob ya sampluran agaw bilang temporaryon pambilay ya mangiter ya kaaruman ya sweldo na pamilya da. Agawa sa sayan programa jad panamaglay na koordinasyon na opisina ng Pangasinan 1st District Congressional Representative Arthur Celeste kaiba sa opisina ya DOLE Tansay Department of Education o DepEd Alaminos City Schools Division. Sa higit man na programa na tupad at say pangitar na emergency ya trabaho at saray ni babale ya anggapoy malat tan permanenteng trabaho pian nawalaan iraya kaaruman ya sweldo ya nausar at saray pangkaukulanda. Manlalapod sa Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province PDRRMO na nawagan sa mga residenteng nakatira sa mga delikadong lugar na lumikas na kung kinakailangan dahil sa banta ng bagyong Marce. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nagpanawagan ni Mountain Province PDRRMC Chair Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadagiti residente ngag-akar iti natalged a lugar no kasapulan ng runa no ti ayanda ket delikado gapu iti bagyo nga ni Marce. Iti direktiba inbaga ni Lacwasan kadagiti local DRRMC arumbeng isaganaan ti mabalin nga epekto ti nasao nga bagyo nang nangruna kadagiti residente nga adda iti highly ken very high susceptible a lugar gapo iti layos manipod kadagiti karayan ken landslide. Inpalagipay ti gobernador ti panagmanman ken proactive dagiti local DRRMC tapno protektado dagiti komunidad. Kinunamat ni Mountain Province PDRRM Office Operations and Warning Section Chief Yasser Vincent Soria adagiti lugar dito'y probinsya ang mabalin maapektaran iti panagdakkel ti karayan ket iti Bontoc, Paracelis, Sabangan ken Sadanga. In panamnaman na ang nakasagana ti response cluster ti PDRRMC bayat ti bagyo nga ni Marce ditoy Mountain Province. Manipod Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 8 regional awards iginawad sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Formal nga inawat ti siyudad nga Tabuk iti 8 awards iti daytoy alawas kabayatan iti may katalupulo atawen nga selebrasyon iti Local Government Month iti DILG Cordillera Regional Office. Dagiti awards ket National Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit Calendar Year 2022, Regional Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit iti Calendar Year 2023, National Peace and Order Council Functionality Audit iti Calendar Year 2022, Regional Peace and Order Council Functionality Audit iti 2023, Regional Local Committee on Anti-Trafficking on Violence Against Women and Children Functionality Audit Calendar Year 2023, Regional Local Council for Protection of Children Functionality Audit Calendar Year 2023,
Regional Local Project Monitoring Committee Functionality Calendar Year 2023 ken Subaybayani Regional Awardee Fiscal Year 2024. Gapu kadagiti yung awards dinayaw ni Tabuk City Mayor Darwin Estranjero iti suporta dagiti departamento ti siyudad nga Tabuk kabayatan iti administrasyon na kaniti na aramida nga inisyatibo nga nagresulta kadagiti nga panakabigbig nga mangipakpakita iti nasaya at nga parangiwanwan wenno governance. Iti tema iti panakaipangay iti pamadayaw nga celebration iti Local Government Month ket Living Excellence through Amplified Partnership, leveraging innovative frameworks and yielding result na ipahilig itinaso award sa Siyudad iti Baguio. Manipod DCRK Tabuk City Ren si Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pag-iitik, isa sa pinakamalaking industriya ng paghahayupan sa Taytay, Rizal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Itinuturing ng mga taga-Taytay Rizal na isa sa pinakamalaking industriya ng paghahayupan sa kanilang bayan ang itik. Sa episode ng Usapang Agrikultura, sinabi ni Agriculturist B Office for Agricultural Services ng Taytay Rizal na si Mr. Christian Lee Resurrection na dahil sa malawak na itikan sa Taytay ay nakapagpuproduce sila ng mga produkto tulad ng itlog na pula, balot, penoy, leche flan at fried itik. Dahil malapit sa Metro Manila ang Taytay, karamihan sa mga produktong itik ng Lupang Arenda Duck Raisers Association ay dumediretso sa pateros. Ayon kay Mr. Resurrection, isa itong magandang oportunidad para hindi mahirapang mag-market ang farmers. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Subarao Biodiversity Festival 2024. Formal nang sinimulan nitong Martes sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Agsimularan kapon Nobyembre 5, 2024, iang Subarao Biodiversity Festival para Jang Dagon. Ing simulan ang programa, iang fun run tungod ing sunod ang dance drama, iang headdress competition. Ag partisipante iang programa nga NGOs, mga mag-aaral ng ibarang grupo sa syudad. Ang selebrasyon ay nakasentro sa pagtawi ang importansya sa kalikasan, partikulari ang mountain cliffs nga agaparibot sa Puerto Princesa Subterranean Natural Park o Underground River. Nagtawi ang pasasalamat si Mayor Lucilo Bayron tungod ang publiko sa pagsuportar ang mga programa ng city government para sa kapaligiran. Isisentro rin ang selebrasyon sa Nobyembre 11, huling adlaw ang festival, ang street dance competition at float competition. Ang mananalo digi ay tatawani ang 100,000 piso bilang gantimpala. Agalin digi ang siyudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Republic Act 12038 na nagdedeklara tuwing Agosto 11 bilang special non-working holiday sa buong lalawigan ng Samar, opisyal nang isinabatas para sa pagdiriwang ng Samar Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Opisyal na nga ginsabalaod ang Republika Acta 12038
nga nagdadeklara sa Agosto 11 san kada tuig como special non-working holiday sa bugos nga probinsya sa Samar nga pagtatawagon nga Summer Day sa pag-obserbar sa Foundation Day sa probinsya. Pinaagi sa pagsabalaod sa nasabi nga adlaw, hahatagan sa higayon ng mga Samareño sa Western Samar nga magkaurusa sa pagsalinurog sa kasaysayan, kultura ngan mga natatangi nga kontribusyon sa Samar sa Pilipinas. Ginlalauman liwat nga pinaagi sa Summer Day, mas magririgon pa ang pagkaurusa sa kada mulupyo sa lalawigan. Samtang mag-eepekto ang balaod pagkatapos sa 15 días kahuman sa publication sa Official Gazette o sa dyaryo nga may general circulation. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Pagproseso sa Christmas bonus at cash gift para sa mga empleyado ng Surigao del Sur Provincial Capital. Meron ng pahintulot mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Naghatag na karon og go signal o pagtugot ang probinsyal nga paggamhanan sa Surigao del Sur alang adto sa matag departamento sa Kapitulyo sa pagproseso na sa Christmas bonus o cash gift alang sa ilang mga empleyado. Sa gipaygayon nga Monday flag raising ceremony niadtong adlaw Lunes, Nobyembre 4, gibutiyag ni Provincial Administrator Esmeraldo Raimundo nga pinasubay sa Department of Budget and Management o DBM Budget Circular number 2024-3 nga gi-issue niadtong Oktubre 22 nining tuiga. Gimando na niini ang paghatag sa Christmas bonus nga nagkantidad sa usa ka bulan nga sweldo o 5,000 pesos nga cash gift. Sumala pa nga dungan kining ihatag sa first payroll ning bulan sa Nobyembre. Tungod dinhi, giabisuhan na mga in-charge nga mga personahe alang sa pagproseso na aron nga mahatag dayon kini sa saktong panahon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, pagtulong sa sektor ng kababaihan kasama sa mga prioridad ni MP Adsfar Usman ng Bangsamoro Transition Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Lamod ang mga priority program ni Member Parliament Adsfar Usman sa Bangsamoro Transition Authority in pagtabang sa sektor sina kababaihan diha binaybayan sina Lupasug. Nasabot ni MP Usman kapag pangasubukan niya sa Radyo Pilipinas Hulo happy on turnover ceremony sina Dua Panggat Gibayan para Human Development Training Center sina kahapon na mindyalan siya na babaan sin Transitional Development Impact Fund 2022 hakimat ng putagupat milyon pilag. Habay tayo Usman amo ininhamuog ka mga maksud hanggang piatindog in Human Development Training Center habutan Indalan Sulu hasupaya on dual kapag bakan si mga kababaihan habat nila kapag bisarahan at wag kapag liulihan pikilan intuod pakahalan nila may makatabang kapag paintul sinahula. Sabab na nga kaniini sin malagwi ni katabang si mga kababaihan hapag salasay si mga parkala si Buden hatumpukan nila mabot na pakatiluakan. Samantara kanapay tapahini o kabinasabot center pakaibanan sektor biya na sina youth, religious iban sina kaibanan pa. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adlicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, handang-handa sa iba't ibang natural na kalamidad, sakuna at emergency. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir.
Ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ICDRRMO nagpakusog sa ilang nahinanaling pagresponde 24/7 sa tanang komunidad sa dakbayan sa Iligan sa binsang unsang matang sa emerhensya, katalagman o natural nga kalamidad. Sa pagpatrolya sa Radyo Pilipinas Iligan sa mga nagunang tulay sa Iligan City, normal ang level ni ini o makita usaw nga nangandam na ang lokal nga kagamhanan sa Iligan sa posibleng pagsaka sa tubig sa umaabot nga mga adlaw tungod sa mga bagyo na gikahadlukan mosulod sa atong nasod. Busak ang ICDRRMO subli nga nagpahinumdom sa tanang Iliganon kung unsay ang ngayang buhaton kumutaas ang tubig o sa mga lugar nga daling mahitabo ang pagdahili sa yuta. Ang ilang mga hotline number 0977-7262-692 o 0969-233-7878 aktibo usab sa tanang panahon. Sa pagkakaroon ng ICDRRMO ilabi na ang lokal nga kagamhanan sa Iligan, nag-awhag sa mga lumulupyo niini gikan sa nagkalaing-laing sektor sa pagsalmot sa umaabot nga fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill karong November 14, 2024 alas 2 sa hapon. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.